Can you see my screen, students? Ito muna, ma'am. Ayun na lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, sir. Okay, so students, no, we will start with the building example, no. On your screen is sample nga project, no, nga plan, no, kaning na kay somewhat floor plan with the proposed three-story nga roof deck no reinforced nga building. So on your requirement student kay kuani siya, no, kanang it's part no sa inyong deliverables no nga you will have your final nga PIT nga three-story building, no, and then to include in that requirement ang inyong architectural nga mga drawings and plans. So kaning nasa inyong screen is just part of it, no, sa architectural drawing. Yeah, after finishing all the architectural drawing is you have the structural na diagram drawing po, no, after finishing the discussion, no, and then maybe after also sa mga simulation nato, no, sa atong building project, no, sa istaad. Okay? And then we also have this building plans and elevation, and to mention some of them na kay first or the ground floor plan, na po kay second floor plan, na kay third floor plan, no, and then somewhat kung na kay roof deck include, and you also have sa ato mga elevations sa front, rear, right side, and left side elevation, no, sa imong building project. And with regards to the classification of structures, I think kung wala nini ma-discuss, no, sa inyong previous nga mga maestro or maestra sa previous semester, so you need to know, no, the risk categories of buildings and other structures, no. And to start with that category na kay category 1, no, occupancy category 1 referring to the essential facilities. Second is the occupancy category 2 referring to the hazardous nga mga facilities. You have the occupancy category 3 for the special occupancy categories. For the occupancy category 4 for the standard occupancy structure, and you have the occupancy category 5 for the miscellaneous. So if you are going to see it in your NECP codes and specification, kaning screen na to, no, is somewhat dili kay sa maklaro, but if you are going to look into this atong NECP code, makita nato ni ang mga unsa ang mga facilities nga nabilong sa essential, sa mga hazardous, sa mga special occupancy structure, sa mga standard occupancy, and for the miscellaneous structure. And to zoom in, no, sa atong example, no, sa atong essential facilities. So do dili kay sa maklaro sa inyo siguro, but you can see here, no, an example sa essential facilities, no. So occupancies having surgery and emergency nga mga treatment area. So unsa may gi-refer na mga students? Una kay mga surgery, na kay mga emergency nga mga areas sa hospital, no? So na kay mga fire and police station, and then you also have kaning garage and for emergency vehicles, no, mga ambulance and among others, mga aviation, no, aviation control towers. So dito na siya sa airport. So mo ni sa mga sample, no, sa mga essential facilities. For the hazardous facilities, no, for the hazardous facilities, na po tayo example, and you can see this one, no, sa inyong NECP, no. Mo ni siya mga building, no, nga nag-operate using the chemical nga mga plants. So may I ask if na mo NECP 2015, hatag ba nako sa inyo? Natag ba nako sa inyo ang NECP 2015, students? Wala, sir.
Kinsa may nanay copy sa NECP 2015? Wala pa may copy? Kasi nakita niyo sa screen ng akong FB account. Facebook, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think you need to know kanang kuhan, no? Kanang unsay nasa code. I think i-forward no sa inyong try kung makaya ba, no? So, dili siya makaya. Dako siya nga file. And I think i-open ko na lang sa ani for the meantime, no? Ang file. Dito na lang ako ni ihatag. By the way, Miss Mania, na-access na ninyong step ninyo? Wala pa, sir. Today pa daw mag-start og add sa courses sa USTEP, sir. According to DTO, sir. Lagi kay ang sakuang and murag nakita na nako ang kuan. Ako nang nakita ang atong subject no sa USTEP. So I just hope na sa inyo and inyo na pong nakita. So karon pa lugar 8. Yes, sir. So mahilig yun na sila og langay-langay ba? Karon daw sila nag-add, sir, kay since karon ang last day sa kuan adding and dropping. Agi nga. Nga naman din ilan ang i-add na daan day while not waiting for the adding and dropping a moment, di ba? Anang advance unta sila kay kaklase na may sugod, no? Agreeable ba mo? Students? Yes, sir. Yes sir na lang kita ni. So, ako siyang i-try o hatag no sa inyong GC. However, murag dako gid siya og capacity of 25, more than 25 MB siya. So, ako na lang ning i-kuan sa USTEP, no, nga maka-access mo until nga makuha ninyo og ma-download ang file. So, kanang sa mo nag-try o communicate sa DTO, Miss Mania? Si Miss Apaw po ang nag-communicate. Oh, Miss Apaw, si Trixie. Yes, sir. Kagahapon, sir. Kagahapon, how about today? Wala pa, sir, kay morning. It's classic pa. Sa manis Miss Apaw, nagkuhan man ni sa din sa office. Ingna dayon nga, ingon among din. Ano sa daw? Di ba, Miss Apaw? Yes, sir. Ignan ako, sir. Magkurog-kurog din ang DTO sa mingon nga gi-request na sa din. So katong na sa atong slide students no mga kwanto siya. No kanang pixelated to siya but I try to open no kaning NECP code na to para makita ninyong actual good nga kwan. For a moment lang. I-try na ako og open ang NECP 2015 para makita ninyo ang details na unsa to gimin ato mga gipang-mention nako. Okay? And even sa atong kuan student no sa atong zoning natay zone 1, zone 2 and zone 4 no. So before we will have it so ato lang sa ning i-highlight no sa atong NECP code. Unsa tong gipang-mention nako no sa mga occupancy. Wala matagi sa inyong kuan during the pre-stress and reinforced concrete na subject. Wala matagi inisipin nga PDF copy class. So, kay Sir James, sir, kay na, sir, tagaan mo, sir. Lagi. So, how about the others? Wala, sir. Kwan, sir, kanang ma-download, na ma-download sa kwan, sir, sa Google, sir. Lagi. So, i-download na lang na ninyo and then katong nanay mga copies. So, try to share no with your classmates. No, kay more ta sa code no kaning inisip especially kung mag-start na ta sa kwan.
mag-start na ta sa atong staad nga software. So needed ninyo nga maka-access mo sa NCP code na to, otherwise mabilin mo. Okay? So kindly share na lang, students, no? So to continue na lang sa for now, no? Makita na to sa code ang no, katong na-mention ako. And then this is now the question din sa inyo, ano, what is your building project? Kung sa ito gi-require na ko sa inyo, class? Kung sa gi-require na ako sa inyo, ha? 3 stories, sir. 3 stories, sir. Three-story building, no? Kung 2 stories siya, so it could be having a roof deck, pwede ra. But kung walay roof deck, so kinahanglan siya nga 3 story lang yun siya, no? Okay? And then, so after this, natin tayo mga minimum, no? Mga minimum design loading, no? Unsa man yung mga minimum design loading? On your left side, no, mo ni siya ang nasa atong NCP code gyapon, no. There's a time no nga atong ma-scrutinize ang atong libro sa NCP. So gibutang nato ni siya because at least hatagan mo og overview nga ang tanan nga mga loadings nato is naara gyud siya makita sa code. So to start with is the dead load nato, no. Unsa galining dead load, students? Unsa definition ninyo sa dead load? These are something Constant, sir. Katong permanent loads. Permanent na nga loads. permanent, no, mga fixed na nga loading, no, nga inyong gina-anticipate na daan. So unsa may mga examples sa mga fixed na nga mga loading o permanent? Beams, columns. Beams, sir. Mga slabs, sir. Weights. Mga walls. So meaning dili siya nga ma-move, no? Kanang naka-fix na gyud siya nga diha na gyud siya siyang posisyon. So mo na ang dead load. So when you consider dead load, so example sa atong mga slab, no, sa atong concrete, atong gamiton nga unit weight niya is 23.5. So apil na po diya, no, sa atong dead load ang mga floor finishing, anang ceiling, no, naka-fix naman na siya, mga MEP. Kung sa kay definition o meaning sa MEP, gali students? Based sa inyong building system design? Kung sa itong MEP? Mechanical, electrical, plumbing, sir. Mechanical, electrical, and plumbing, no? You have the interior partitions o na kay mga perimeter walls na bilong na siya sa dead loads, mga waterproofing, and among others. Okay, so din sa atong subject is especially kung mag-use na ta sa staad, ma-highlights diya, no, ang on how to calculate and how to obtain, no, those nga mga loadings nga atong gina-apply sa atong mga structural members, no, kanang line loading bitaw nga in kilonewton per meter, so ato na siya ma-calculate using the NCP. Okay, so dinipod is napog kay live load, no, og ang roof live load. So lahi ning live load nga dito lang gyud siya sa mga kuan nato, no, before sa atong roofing, no, kay putong roof live load nga para pud sa roofing alone, no, kay ang live load nato nga ginaka-consider, no, nga para sa atong mga floors, no, before the roof is different ang atong gamiton than considering the roof live load, no. And then you will understand that one pag-calculate na nato sa mga loadings, no, anong separated ang live load alone og sa katong roof nga live load. So depending on the type of the building occupancy, no, kani atong mga live loads. So sa inyong left side is nakay-table from the NCP gapon ni siya, in which we are going to determine the minimum mga uniform and concentrated live loads. So most probably, no, kung ganahan kag use og uniform nga live loads, you can do that one. However, kung gusto po kag mga concentrated nga live loads, you can also use the concentrated live loads. And then for the lateral loads, no, such as the wind load,
Unsa pa laing lateral loads by student? Quick, sir. Earthquake. So first we will discuss first the wind load, no? Ang atong wind load is denoted by this capital W, no? So it could be it can act no sa leeward side, no, or so sa other side pod. So depende no sa imong design. Kung dini siya nag-act sa leeward side, i-design nimo siya, no? And then depending also sa code nato, no, kung how wide, no, how wide is your roofing nga dito mag-act ang imong wind load. And then napoy mga minimum requirements no or specification atong code nga kani nga part sa imong roofing is kani ang imong i-consider nga wind load nga mga quantity, and then kana pod nga mga part sa imong roofing is kana pod nga wind load nga mga loading ang imong i-consider. So mo na siya ang mga kuan no gina-expect ninyo nga pag-abot sa pag-use sa software is dito mo ma-amaze no ngala ingani di ay ingani din pag-calculate no wala magyud ni gitudlo sa amo sa pre-stress o kuan sa among reinforced concrete. So dinhi na ninyo may bawaan no sa atong subject nga structural design of buildings. Yeah, especially pod no kaning mga wind speed no. Kaning mga wind speed basig mag-wonder mo nga lah anong 270 man ang gigamit. Mga anong 270 man, anong dili 200. So may I ask you student, ano? Zoning man siguro na, sir. Zoning, what do you mean by zoning? Miss Trixie. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4? Dili katong sa among thesis, sir, kay mag-base siya sa zone. If zone 1 kay 270, ano ra zone 2. Depende siya kung asa mo agi ang wind. Sure ka nga na Zone 1? Unsa man ang different zones may by the way if I may ask you students, what are the zone sa atong Philippine sitting based sa atong code? Zone 2 and 4, sir. Zone 2 and 4. Unsa tong nagtubag si? Dela Cruz, sir. Si Jonah de la Cruz. So kung zone 2, unsa may gamiton Miss Jonah? Ay, wala ko pabasaan sa wind speed sa zone, sir. Sorry, sir. So I think you're right no, zone 2 o zone 4. Try na ko kuan sa ni i-down sa nako ning kuan para may bawaan na to. Sa inyo nakita karon sa atong screen. Na-change ba ang slide? Yes, Yes, sir. sir. I think murag nara to din. I-try na to locate ang zoning. Actually no, ang atong INICP code student naka-PDF ni siya but it takes you some time no because take note 285 out of 1032 ka mga pages. So ingana ni ka lapad o ingani po ni ka kuan ang atong code no nga baga siya nga Biblia. Actually kaning code nato no is Biblia ni siya sa atong field of profession. So nakita ninyo sa inyong screen no na mga active faults no, mga active faults na siya. And then mo ni siya ang zone no. Makita ninyo sa screen seismic map of the Philippines depending on the zone or zoning. Okay? So mo ni siya ang atong zone no, zone 2 o zone 4. Okay? So asa man ta nabilong based ani nga zoning sa atong INICP code student ang Cagayan. Zone 4, sir. Zone 4. So ang Cagayan somewhere nata dinhi di ba kaning na dinhi? No? Yes, sir. So nabilong ta sa zone 4. No? So take note mo ana, ang Palawan, mao man yung Palawan. So meaning ang Palawan is nabilong siya sa zone 2. Okay, so nakita ninyo dinhi ang kuno seismic type gali o kaning mga soil na to no.
Dara akong gina-mention kanina, no? Occupancy category. Kung nabilong siya sa essential, hazardous, special, standard, o miscellaneous, I think ma-access siguro nato taon ning kuan, no? Katong occupancy category. So kani, no, na kay mga design nga mga kuan, no? Wind pressure kung nag-consider ka group overhang. So mo ni inyong mga ma-encounter students, no, sa atong mga basic nga mga wind speed and kph, no? Kung nabilong ka sa different nga mga zones, and then considering kaning mga roof nga mga angles, no, in degrees, no? So mo ni inyong gina-expect sa atong code. Kung saan ninyo pag design ang atong mga wind, no, depending on the zoning. And then ato lang tong i-try og access, no, ang occupancy category para makita ninyo, no. For a moment lang atong i-try og access, no, narato siya din eh. Katong gi-mention nako ganina student nga one student, no, katong mingon ko nga unsa ang wind speed nga pwede gamiton anang kuan nimo sa imong roofing. So mo ni siyang introduction niya student, no. Ani siya. Okay? So makita ninyo ning different kinds of roofing, no. So nakay flat roof, no, meaning nga naka-flat lang gyud na imong roofing diya, no, naka-flat. So kani siya is gable roof ni siya. So naay mga indicated numbers, no, nga kaning number 1 is intended lang aning part sa imong roof. Ang number 2 nimo is kani lang siya nga side, no, sa imong roof, kana ang number 2. Ang number 3 is intended lang sa kana nga side sa imong roof, no, ang number 3. And then ang number 4 is kani pod nga side. And then ang number 5 is kani ra pod dinhi nga side, no, kaning sa ubos, no, kana. Ang number 5. So ingana ka istrikto ang atong code, no, kung unsaon nato pag apply ang mga wind load, no, kung nag-consider ka og flat roof ba, gable roof ba ang imong building, or monoslope ang imong roof, or naka-hip roof ka. So you need to follow this kind of specifics, no, sa atong wind load nga mga calculation. So I think na may idea siguro karon student, no, nga ingana di ay. So na-discuss ba ni sa inyong kuan student sa inyong reinforced concrete or pre-stress? Na-discuss din sa inyo wala? Tagan po background ani Wala, Yes, sir, sa steel, sir. sa steel. Kinsay imong steel, Mr. Abaday? Si Engineer Christian Aspira, sir. Okay. So natagan na mong initial. Yes, sir. Okay, how about the others? Wala pagyapon ng uban. So kung na-initialan na mo sa inyong mga previous instructor ato mga students, so at least, no, nanamoy awareness nga alaka murag lisod-lisod din yung subject nato nga gikuha karong semester. So makaingon gyud mo class nga dili ta magkumpiyansa ani kay katulang ang pag-calculate ato student. It takes some time, no, it take you some time, no, nga mag-study gyud mo ato. Okay? So mao lang to ako ipakita sa inyo, no, nga overview, no, regarding sa kuan, no, sa wind, no, saan siya pag-calculate, but I think ang atong occupancy is somewhat wala pa nato nakita, no. So ingani ka kuan, ingani ka specific ang atong code students, no. Makita ninyo nga ang iyang gibag-on is 1032 pages. So meaning ana nakadetalye ni sa tanan, no. Dili pwede nga magkuan ka nga mag-design, no, nga mata-matahon, but need ninyo siya basahon kay otherwise ang imong design is ma-put into question. Kani siya student, no, is mo ni siya ang atong mga wind nga mga direction and sectors, no. So makita ninyo sa atong map sa atong screen karon. Unsay naobserbahan ninyo ani? Akong ipadako kana. Unsay naobserbahan ninyo sa atong screen? Ang Cagayan nara dinhi nga part. Unsa may nakita ninyo? Sir, wind speed yata na, sir. So mo ni siya ang mapa nga mag-guide sa ato
kung unsa ang wind speed nga gamiton sa atong building project sa inyong project. So example, naman ta sa USTP no, sa Cagayan de Oro man. So more or less ang inyong location is ang possible nga wind speed nga gamiton ninyo is either aning duha no, 290 or 280. Okay? Kaya mao man ang naad hatong code no kung dili ka nga area na bilong. Ang uban ani is 270 gali ni dinhi nga side no. But most probably ang atong Cagayan de Oro is naraman ta dinhi no ang Misamis Oriental. So kung naka-specific sa imong location no so sa lapasan no ang imong most possible nga value is 280 no kanang 280 kph. So in other areas of the Philippines no like this kani dinhi so na mga specific na 260 to 40 to 70 no even sa Luzon no nakay 300 sa Luzon nakay 320. So ingana kay specific ang atong code students. Okay, so I hope nasabtan ninyo to. In this case, no, 270. In which more or less nag-coincide siya no nga basig ang imong win ani is ang imong area is nabilong sa ani nga part no kaning 270. Butang pa lang nabilong baka siya dinhi sa kaning area nimo ang imong building project. So 270 ang gigamit. So this is just an example no nga 270 ang imong wind speed. So for the exposure category ato gyapon ning ma-discuss no as we go along with our topics no sa atong subject no. The wind directionality factor ato gyapon siyang ma-calculate but for now estimated is 0.85. For the topographic factor denoted by K sub ST is 1.0. For the gas effect no is 0.85. For the internal pressure coefficient plus minus 0.18 and directional procedure matong gina-mention ako sa inyo nga unsaan pag-calculate no ang wind nga mga values no depending sa type of roofing po nga ang atong building ang i-design nimo siya. Sir, good morning. Kanang walay mga values sir, kanang walay number unsaan gamiton, mag-interpolate ka. You can interpolate. So pwede mo mag-interpolation, okay? So how about sa seismic load? This is also a lateral load no kaning seismic load. So for now, we are using the NECP 2015 adopting the UBC 1997. So we are belonging sa zone 4 no as atong na-discuss previously no. Ang Cagayan is zone 4. And then kaning seismic source type i-determine pa ni siya ninyo no dito sa atong code no kung ang specifics asa gyud siya na mas nearest no ang atong fault line kung sa seismic source type A ba siya B, C, D. For the importance factor no for the standard occupancy is 1.0. For the response modification factor R no for the special moment ng resisting frames 8.5 atong gamiton. Distance of the seismic source is referred now to the PBOX. Natay ang gipasabot aning distance from the seismic source is unsay pinaka nearest distance sa fault line dito sa imong building project. Okay, mao na siya ang distance from the seismic source. And for the C sub T for RC building no, mga moment resisting frame ang atong constant nga value no sa atong CT is 0.0731. Nagyapon na siya sa code no naka-base. So here we comes now no sa atong loading combination. Since humana man ta sa dead load, humana ta sa live load, humana ta sa wind load, humana po ta sa seismic load. So nganong laay loading combinations? If I may ask you student, why nga natay loading combinations me? Nganong dili naman lang kami ingon nga dead load, live load, wind load o earthquake load? Why nga na may loading combinations? Sir James.
Anong na-loading combination, students? Miss Anto, what's your idea? Mr. Kernel, load combination since it is important, sir, para ma-ensure ang integrity tapos safety sa building or structures, sir. Samot na if dagan loadings involved sa pag-build sa building, sir. Yeah, that's right, no? But ngano man gyud nga na-loading combination? Unsa man gyud pinaka-reason? Tapos a variety of load combinations ang gamiton sa building. Lagi nga naman, why? In reality, nganong mag-loading combination man? Kuan siguro, ano sir, kanang load combination, sir, kay dagan mo analysis bitaw, sir. So meaning need i-analyze tanan. So pag ihalo nimo ang load combination, meaning na pag i-analysis makuha, sir. Okay? Thank you. How about the others? Nganong naay loading combination? Nganong dili man lang, nganong dili pwede nga dili na lang mag-combination? So unmute yourself, no? And Sir, bali sa loading dapat na loading combination sir kay in every places say laylay man sir na isa ka loading like example sa snow wala biyan na sa Philippines mo nang na loading combinations kay na uban loading naa sa uban naapod sa kay pero sa uban kay naa. okay. How about the others? Um, Idea. for me, sir, kay na load combination kay dili lang man sa isa ka lugar, isa lang ang ma-happen nga load. Like, na Okay. load, ay na dead load, na ay wind load, and possibly na ay earthquake load. So, na load combination kay possibly dungan-dungan na siya mahitabo sa Okay, so that's the exact answer, my student. Nay case or cases nga magsabay o kay tabo ang kusog nga hangin o kusog pod nga linog. No, kanang dead load o live load nato given na siya sa structure nga nana, no? Pero mobabo lang ng live load. Pero kung i-consider nimo ang tendency nga pwede ba magsabay ang dead load, live load og ang wind, there's a possibility. So that's why mag-loading combination gyud ka. Is there a possibility nga mahitabo nga nay dead load, live load, na kay wind load o earthquake load nga magsabay ang upat? Yes, there is. No, kay dili man pwedeng mingon sa earthquake nga dili sa ko magpalinog kay naay si wind. So kamo sa dead load, live load og wind kamoy pag dance magtanggo diabe. Di man mingon sa earthquake ana, ang earthquake unpredictable man. Okay? So that's why needed ang loading combination, especially kung ang upat ka mga loading, no, ang dead load, live load, ang wind load o ang earthquake load is involved, no, kay kana gyud siya ang pinaka best na scenario na need nimo i-simulate sa imong design, nga i-anticipate nimo siya daan sa imong design kung mo-withstand ba ang imong building during those times nga nagdungan o nagdungan ang upat ka mga loading, no? Dead load, live load, wind load, and earthquake load. So that's the reason. So kung walay loading combination, there's a tendency nga isa ra ang imong gi-simulate, dead load ra. Di pwede na sa design. Kumain ka nga live load ra, di pwede sa design. Kumain ka wind load, kinanglan upat gyud na sila nga naa. Before nga code nato is wala gi-consider ang earthquake, no? Walay earthquake before. Ang earthquake loading is na-consider lang siya sa atong code, no? After nga apparent na kayo ang mga linog, ang earthquake. Kano sama na siya nga year? Pagsugod sa 2010. Ang 2001 na to nga version sa atong code, wala pa na earthquake. Pagsugod sa 2010 nga version sa atong NECP code, nagsugod na ang earthquake load nga gi-incorporate sa design until now. Sa 2015 and maybe sa sunod pa gyud nga updated nga code nato nga gi-consider na gyud tanan. Okay, so ingana naka critical student ang atong design. So as a civil engineer, dili pwede nga magmata-mata kag design. So that's why you need to undergo
courses like this, no, magpa mo og principles of reinforced and pre-stressed concrete o kaning structural design of buildings. Kay before mo mag-design kinahanglan equip na mo, no, sa tanang theory, sa tanang concepts, no, kinahanglan equip na mo. So, my question din is, unsaon na lang ninyo pagka-equip student kung dili mo klasihan sa inyong maestro? Be? Unsaon ninyo pagka-equip nga confident mo as a student nga ni-pass mo sa subject kung dili mo hatagag quiz sa inyong maestro? Unsaon man ako pag-measure nga nakabalo na gyud mo or equip na mo? So, by giving you quizzes, by giving you assignments, by giving you PITs, diyan ako ma-measure kung equip na mo or not. So, unsa may gipasabot na ko ana mga students? Need mo nga mag-study, no? Kay para may bawaan ako nga ready na ba mo nga may mong engineer pohon. No, kay the moment nga you pass the subject with all the quizzes, with all the assignments, and with all the mga PITs and major exams, the moment nga mo pass ka sa subject nato sa structural design of buildings, so that's it na gyud. No? Ako pa'y mo purong-purong sa corona nimo mga students. Like di man niya, ako pa'y mo tawad sa imong graduation, yan ang ako ng corona sa inyong mga ulo. No? Dili corona nga COVID-19 nga corona ha, coronavirus. Kada yung corona nga yung pass sa subject. No? Di ba Miss Anto? So mo na challenge nako sa inyo Mr. Bigtasin, no? Kamo mga student, mo na challenge nako sa inyo ha. No nga kung gusto mo matauran og corona nga dili coronavirus, kanang corona gyud nga you pass the subject. So you have to pass all of those na mention nako nga mga quizzes. Tanan nga na mention nako nga assignments, PITs, major exam. Kay the moment nga you pass that one and this subject and dili lang siguro kani nga subject uban apil lang uban subject dako yung possibility nga during the conduct of your board exam phone mo pass gyud mo kay ngano equip naman mo, no? So ayaw gyud magtuwa ng ingon sa uban feedback students ng ingon uban estudyante nga la ayaw mo nang sir baguin kay terror kay na mamagsakay. I think murag nadunggan na magyud nako na. To tell you frankly, murag nadunggan yun ako na nga galikay-likayan ko sa mga estudyante. Ano maglikay-likay mo sa maestro nga trabaho ra mo na sa maestro maghatag og quiz? Ba? Gawa siguro ang maestro di gatag og quiz student kana, murag luoy kay mana. Hatagan ta mog senaryo ha. Kung naka-encounter mog maestro nga di mo hatag og quiz, dili gali magklase, no? Dili magklase, igo ra mo itik for granted may meaning ana. Hatagan mo sa maestro lang og kanang link sa video. Oh, isa dihin na pero wag gyud klase-klase. Na tendency nga di mag-quiz lang gali once ra sa isa ka term or twice. Kana siya on your end student, kuha na siya. Kanang sa inyong end siguro as a student, kung ibutang na ako akong fit no on your feet as a student, la sada ni maestro kay dili gyud ni magklase yung kuno kanang di gyud mi mag-meet regularly ani kanang tukar-tukar lang ba. Magklase lang siguro sa isa ka semester kaduha ra, isa sa midterm nga klase, isa sa final. So ganahan yung estudyante anak class. Ganahan yun. Ano man? Kani kay mo pass tani kay wala ba yan ni quiz-quiz, way klase-klase. Pero kabalo mo unsa effect ana? Unsa epekto na sa inyo ha? Makapass mo sa subject but ang inyong knowledge nga na-gain is very limited. Very limited. So, on your end, as a student, malipay. Pero kung tanaw nimo ang after effect, ana, the moment nga mag-board exam ka student, dili pa ka-equip, dili pa ka-reading, ano man, kulang man ang knowledge nga nahatag sa inyo, ha? And then, ang department na is dili man po magpabaya, no, kung makita na mo nga nga maestro, amo man ang istoryahon, ang mong maestro. Anong di man ka magklase? Unsa nalay knowledge nga imong mahatag sa estudyante kundi ka magklase. Mingon lugar ang maestro nga mag self-study ra na sila. Di mo na pwede nga ipag self-study ni mga estudyante. Kinahanglan na kay inputs.
kinahanglan ang maestro maestra na inputs aside nga ang student nga mag self-study. So dako kina siya og dako kina siya og say no sa inyong sa inyong end mga student. But anyway, sa atong subject no kay focus lang ta. Gusto nako ma-equip mo nga mahuman mo sa subject nato this semester is at least you gain a knowledge no nga somewhat kuan siya, substantial. Substantial in nature nga confident po ko nga maestro ninyo nga kumusabak na mo sa next ninyo nga chapter sa inyong life, no? Unsa man ang next chapter sa inyong life, guys, student? Mana po mo, lahi na po ni si Zero. Unsa nga chapter nga sa libro naman ang chapter? Ang gimin ako ng chapter sa inyong life is musabak na mo sa inyong board exam. Confident gyud ko nga mo pass mo kay because you pass the subject. No, mao na siya ang giterm na mo student nga training. So with the proper training no nga gihatag sa inyo sa inyong maestro maestra. Kana siya is gibuhat na sa department o sa inyong maestro para ma-train mo daan before taking the board exam. So do not really ayaw mo pagka ingon nga sa Bisaya nang ma-misguided mo. Ayaw mo pag ka ng tanaw nito ninyo nga i-negative ninyo na because that's part of the training of being an engineering student. No, engineering biya mo. Ang kulang na lang biya ninyo student para makuan mo, walaon ng ing para ma-engineer mo. Di ba? Engineering. Civil engineering, kung makuha na ng ing civil engineer na mo po, so unsa may buhaton na mo as your maestro maestra. I-train yun mo, no? I-train yun mo nga i-equip yun mo before na mag-take mo sa inyong board exam. Kinahanglan confident me o kamo mismo confident na makapass gid mo sa board exam po. But anyway, I think mao ni siya ang mga loading combination nato. First is ang factor sa atong dead load no presently is 1.4. Another loading combination is 1.2 of your dead load plus 1.6 sa live load plus 0.5 of your roof live load. Next is kanisya, 4th, 5th, 6th, and 7th. So take note mo na siya ang loading combination nga gi-require no sa atong NECP code. So ang F1 makita mo ninyo yung variable nga F1 no, naman isa din yo F1. So just in case no nga magwonder mo, nagya po niya sa code, but for now, we will use 1.0 for floors in places of public assembly, for live loads in excess of 4.8, and for garage live load, or 0.5 siya for any other loading. No? So, you can use 1.0. For the material properties, no, kinahanglan niya po nato ng material properties. The material properties for any building should have a reasonable knowledge of locally available concrete and steel materials. So for the concrete nato, considering structural, so atong minimum requirement is 3,000 PSI or 21 megapascal. For the normal weight concrete no is again no we will use 23.5 kilonewton per cubic meter. For the modulus of elasticity sa atong steel, 27,800. Okay. This one. We have FY nga 40,000 PSI or 275. Ang uban ani 276 ni ang gigamit usahay, no? Ang atong secondary reinforcement, we can use 228 megapascal and modulus of elasticity sa atong steel nga 200,000 megapascal. Okay? And I think that is the end no for the first slide, and I think it's good siguro nga mag-break sa ta for 15 minutes no before we will proceed sa atong next nga slide no. Mag-break sa tag 10 to 15 minutes, mag-snack mo and then mag-CR mo, CR na sa mo no. What time naman sa inyo karon? 10:24, sir. So balik ta sa 10:40 no. 10:40 balik ta, pag snack sa mo even me mag-break sa ta, health break ta. So we will be back at 10:40. Thank you, sir.
Okay, so let's resume, no, mga students. So now we will discuss the structural system, no? And I think as part of the discussion is a simple introduction, no, for this structural system. So a structural engineer's primary concern, take note on this, no, is to design buildings that are structurally safe and serviceable. Okay? Under the design nga vertical and lateral loads. So as an engineer po, no, mo nag-aspire man gyud mo po nga ma-engineer, no. So we will help you on that, no, para at least makakuan ang department para ma-achieve ninyo inyong goal, no, as a civil engineer, future civil engineers. So when you design, no, ang primary concern nato is structurally safe. So kung mingkag structurally safe, meaning ana ang imong building is mo-withstand siya sa tanang klase nga mga inadvertent nga mga circumstance, like nagsapon og dungan ang linog, nagdungan ang kusog nga hangin, no, nagdungan tanan nga mga no, tanan nga mga inevitable nga mga circumstances nga nagdungan-dungan, nagbaha baka, no, na flooding, nagsabay siya sa linog, simba ko lang, nagsabay siya sa kusog nga hangin. Kinahanglan ang imong structure is structurally safe in the sense nga maka-withstand siya on all those mentioned nga mga events or circumstances. Unserviceable. Meaning ang serviceable is ang serviceability requirement, no, sa atong code student is ang factor sa imong dead load ug live load is 1.0, no? So mo nang serviceability requirement. So kung makapasa ng requirement nga 1.0 sa imong dead load plus 1.0 sa imong live load, meaning serviceable siya because nakapasa sa serviceability requirement. Okay? And then we also have structural systems and their component members must provide, take note, sufficient nga stability, no? So meaning during sa design stage, no, sa imong building structure, ang una gyud i-consider nimo is as a package, kinahanglan stability is being ensured, no, nga kung ang imong building maka-withstand siya sa different nga mga events or circumstances, no, nga na-mention before, meaning stability is good and sufficient. Kung mayroon kag strength, mo complement na siya, no, kung stable ang imong design. So most probably ang imong strength sa imong building structure is naka-comply sa code requirements. So as the stiffness also, no? So as the stiffness. Unsa gali formula sa stiffness, student? Unsa man ning symbol sa stiffness? Okay, sir. Mo nang K value, di ba? Unsay formula dayon, Miss Bilyaro? Bilyaro, Bilyano, Bilyaro. Unsay formula sa K gali sa stiffness? Na maka may earthquake, di ba? Ma-discuss niyo sa earthquake. Nagklase na ba mo sa inyong earthquake? Wala pa? Kinsa yung maestro? Sir, buktan, sir. Na, ay gyud mo kumpiyansa. Kandidato gyud mo way klase-klase yan eh. Naklase na mo wala? Wala pa, sir. Oh, Tanaw lang may video, sir. YouTube, sir. oh, mo na siya. Kandidato gyud mo sa way klase-klase yan eh. Sige lang magpananaw og video. Kon, sir, kanang sa akong na notes kay Sir Bukton sa formula for stiffness, sir, is K is equals to 12 EI over L cubed. Unsa man na? Good for what kind of structure man na? Stiffness ni siya sa columns niya, sir, sa structure. Labi kay na may stiffness gapon nga dili 12. Unsa may general formula sa stiffness? Oh, tubag Miss Apaw. Dili magtubag-tubag nga ikaw rin nakadungog. Kinahanglan makadungog ang klase. Unsay general formula sa stiffness?
Students, agoy asa na ba inyong mga memory retention ani, Miss Mania? Miss Pakulanan, unsay general formula sa stiffness? Ala, wala na sila naka-remember. Mga bata para ba kay mo, mga ulyani na mo? Agoy ni mga estudyante yan ako nga mga gwapa-gwapo, ulyani na. Mr. Abaday, One, sir. Stress over strain. Add ko sure, sir. stiffness. Force over deflection, sir. Again. Force over deflection. Pag-review ragon mo, class. Unsay formula sa deflection? Na, yung i-assignment yun ako na sa inyo ang stiffness po. Actually, katong stiffness nga ginatubag ni Miss Villaro, 12 EI over, unsa tong over L? L cube, sir. L cube. Intended to siya sa specific nga kuan structure, but na general formula sa stiffness. No? So, i-assignment ko na ninyo. Naiuban nga kuan gali 3 ang iyang numerical, naiuban 6. Anyway, no? So, mo na siya so that the overall structural integrity is maintained, no? Kanang maintained design loads are resisted. Meaning nga tanan kinds of loading na resist sa imong structure, and as mentioned, ang imong serviceability limits are met, no? So, we have now these structural members. What are the structural members sa atong building? So first, we have the horizontal floor and roof members, referring to the one-way and two-way slabs. The second one is the horizontal support members, referring to the beams and joists. The vertical members, referring to the columns and structural walls. Diaphragms, no? And collectors. Foundations, referring to isolated footing, different kinds of footing. Thin concrete, referring to the unreinforced foundations, walls and piers, and lastly, the joints and connection. So, kumuingan ko sa inyong quiz nga, what are the 7 structural members? So, you have to enumerate all these 7. No? Ka mga structural members completely enumerated. So, kumuingan lang mo nga horizontal floors and roof members nga wala ning kuan half rank yung score na. Imbes 5 points, 2.5 na lang. No? So, these are the 2 lateral loads, no, as mentioned, nakay wind and earthquake load. And the wind loads are externally applied loads and hence are related to the structures nga exposed nga surface, no? Because kasagaran ng wind load, dito yun na siya mahapak sa one side, no, sa imong roof o sa side sa imong building structures. And then, ang imo pong earthquake load is the inertial force or forces related to the magnitude and distribution of the mass in the structure. I think ma-discuss ninyo ning earthquake load sa inyong earthquake engineering, no? Kay ang earthquake nga discussion nato din is just an overview, no, sa atong subject, but explicitly discuss unta ni siya sa inyong earthquake engineering with regards to the specifics and details. Pero ang problema ani, saan na lang pag-discuss ani kung may klase-klase? Nag-meet na ba mo? Sir. Orientation, sir. Yes, sir. Orientation. Kanang proper nga lesson Wala, sir. Wala pa daw. Wala pa, sir. pero gyatagan na mo-link. Sir. Nasa yung YouTube nga channel, sir. Yun ay mga playlist, sir, sa iyang mga topics. Yes, sir. Sige. So, ipa-discuss sa iya ha, ang specific sa earthquake loading. Okay?
So seismic acceleration, no, for the earthquake, the requirement that columns, no, kaning concept nga strong column and weak beam concept. How do you understand that? Miss De La Cruz, can you elaborate strong column, weak beam concept? Sa akong masabtan na ana sir kay dapat mas kusgan ang column kay ang kabugaton sa beam sir ug ang pong strength sir kay magdepende po sa column kay nakapatong man ang beam sa column sir. Kay Again, nagbantang ang mga nan. nakapatong ang beam sa column. Yes sir. And Tapos then, mag-resist sa mga gravity load sir. so, unsa dayon kung nakapatong ang beam sa column? Unsa implication? Based sa katong na-discuss ni Sir Bukton sa under man niya sa thesis namo sir, sa pag-video niya sa SAP sir, kanang ano siya kay dapat daw mas kuanan o mas mag-focus daw sa column kay dito daw gyapon maka mag-depend depende ang beam sir. Okay. Thank you. How about the others? Do not be ashamed of sharing your ideas, no, or opinion, because there's no such thing as wrong. Good morning, sir. Yes. Ang pagsabot sa kuan sir is kuan. Kasi man gyapon De La Cruz sir nga mas kaning ligon or mas dako kaning kuan ang column compared sa beam kay si beam kay ang kaning tanan loads nga gina-carry is column mo nag-kuan sir nag-arsa tanan sir. Okay. So, example, ang atong slab, no, ang weight sa atong slab is gi-distribute ang iyang load dito sa beam. And then ang beam, ang weight nga gikiri sa beam is gikiri sa column. And then ang column dayon nga weight is gikiri sa footing or foundation. And lastly, ang weight nga gikiri sa imong foundation or footing in which mo to imong structure itself nga gikiri nga weight no is gi transfer nga dito sa soil. So mao na siya ang very layman's nga description no sa distribution of forces of weights no sa atong building to the soil. So that's why ang soil dayon is kinahanglan ma-carry niya ang loading no sa imong building structure. So unsa may need nga determine ninyo ana ang soil bearing capacity. So i-discuss na siya sa inyong subject nga foundation engineering. So kung ang soil bearing capacity is dili niya ma-cater o ma-carry ang loading na gi-carry niya sa building, so dili pwede nga inyo siyang i-implement ang building no sa site because ang imong soil bearing capacity example is ang soil bearing capacity nimo is 300 siya kilopascal. Pero ang imong building nga i-carry sa soil is ang iyang load is 500 kilopascal. So what do you think? 500 kilopascal ang i-carry sa nga load nga gikan sa imong building but ang soil bearing capacity is only 300 kilopascal. So what would be your idea then? Is it okay? Okay siya, dili? Dili, sir. Dili. Why? Simple kayo, no? Dili gid okay siya, sir, kay ang iyang capacity nga ma-bear niya kay soil bearing capacity ba? Ang ma-bear niya nga loading is only 300 kilopascal but ang actual nga structure nga iyang i-bear is 500 kilopascal. Unsa man yung baton? Mag-fail, sir. Mag-feel. Unsa nga feel? Ay, fail gani, sir, kanang sabol para sa atong sa Tower of Giza ba to, sir, katong murag mo mo diagonal siya, sir, may ana, sir, or basin kanang
ma-destroy completely siya, sir. Lain ng word niya feeling ha, meaning magdugang kag yuta. Kuan sir, mag-fail sir ba? Ma-fail. Makolapse ang imong building. Dili feeling agoy. Sorry sir. Sinabot ani. So mag-fail ang imong building meaning ma-collapse or ma-damage. Okay? Naitindin si but unsa man yung buhaton nasa civil engineer, future civil engineer. I-allow mo, Mag-redesign, sir. mag-redesign in what sense nga mag-redesign? Mag-redesign, sir, in a way nga suitable sa soil bearing capacity, sir, ang structure. So ang structure ang imong i-redesign, murag dako-dako na nga trabaho. Pan sir, kaning sa ako lang nabawan sir kay if inana kay file driving yata na siya sir. Anong mag-file drive man? Ay kwan sir para ang kato na pong gipang file kay manapod to siya ang mag-carry bitaw sa load aside sa soil. Soil. Okay. Yes, So sir. that's a very good answer, no? Ang uban is kung dili ma-suffice sa imong soil ang loading nga i-carry, no? Niya based sa total load sa structure. I-reinforce nimo ang soil. So that's one option is to use piles or pile, no? Kay aside sa 300 ang iyang soil bearing capacity, meaning napaka remaining 200 kilopascal. No, so ang imong piles dayon ang imong i-design kung unsang iyang size no sa piles nga imong i-reinforce dito sa soil para ang soil ug ang pile nimo is makiri nila ang weight sa imong building. So that's one of the very good option, no? Options, no? One of the very good options para ma-meet nila ang requirement no nga makiri nila ang 500 kilopascal nga weight sa imong building. So mao na siya ang pinaka the best nga kwan na alternative, no? I-reinforce nimo ang soil by using piles or pile. So katong kuan uban nga mga option, okay to siya but the best one is kaning na mention karon. So i-reinforce nimo siya and then ang strong column o weak beam nga concept is rule of thumb na siya, no? That was long time ago before no nga gina-apply ni siya nga concept nga strong column and weak beam. Until today gina-consider gyapon siya nga concept because kung mabali siya student no nga ang imong strong nga column nahimo anong siyang weak column niya strong beam lisod no lisod na siya so walay engineering na siya nga approach. Kung ma-reverse nimo nga weak column niya strong na ang imong beam, that is not considered as a very sound engineering nga concept. So walay engineering na siya. Kay dili siya i-consider nga engineering approach because the moment nga mo failed ang imong beam nga strong gali ang imong beam no kung nabali lugar weak column niya strong beam kung ni fail ang imong beam how much more ang imong column nga weak. Or another scenario is nag-fail na imong column daan kay weak siya kaysa among beam. So ma-fail gyud siya tanan. No, kay mao nang gina-mention nato lagi nga ang sakit, no? Ang sakit sa usa ka part sa imong body is ramdam ng buong katawan. So the same as the building structure as a system siya. Kung ang isa ka member ana nag-fail, automatically as a system mo fail gyud ang uban, no? Madamay siya murag domino effect. No? Ni-fail imong column kay weak ay imong column nya mas stronger nun sa imong design ang beam. So pagbigay sa column ana so as the other members no specifically ang beam mo fail gyud na siya until nga maapektuhan ang uban members until such time nga ang imong whole structure ma-collapse gid siya. Okay? So basically as a civil engineer no kamo mga future engineer mo po malayong Ginoo try to consider no nga mo stand gyud mo sa concept nga strong column weak beam otherwise ma-put into question ang imong license po kung engineer ka no so protektahe ang imong pagka civil engineer by adapting to the concept no nga kung mag-design ka og building structure consider gyud nimo ang strong column nga weak beam no protektahe ang imong pagka civil engineer.
And I think kaning uban no is just a bit a description no, but the most important thing aning nga slide is kaning concept nga strong column weak beam. So here's a sample no nga figure na to for the deflection due to gravity loads no. Kay naman kay loading diha. So most probably mo deflect na siya nga part dinha kani walay loading sa dinhi nga part no, walay loading. So most probably kung ni-deflect ni siya dinhi ang kaning pikas nga side dinhi is mo hagpod na siya da no. Kay walay loading yan na napoy loading na po sa another side no. So mo na ang pinaka basic nga kuan no reaction o sa reaction maybe sa atong beam no due to the loading nga being applied no sa atong building. And also we have now this building frames no. If we are using already the STAAD no sooner or later no maka buhat man ni student no kani nga building frames. Ang atong buhaton ani is ato siya i-model first no sa atong STAAD kung namoy mga plans no namoy architectural plans. After that doing your architectural plan so ato siya i-model sa software until such time nga ato na sa ma-simulate og makita ni nga building frames no sa software. So lateral deformations are primary due to story shear. I think ma-discuss po ni siya no sa inyong earthquake engineering. The relative story deflections therefore depend on the horizontal shear applied to each story level no. Most probably I just hope nga ma-discuss ni siya in details no sa inyong earthquake engineering. And napo tay ginatawag nga walls no. Unsa ning walls? Dili lang ni siya ordinary walls class no. Kaning mga wall usahay i-reinforce ni siya because na siya specific nga purpose no. I-reinforce siya in a sense no nga mag-carry siya og load. Pero kanang mga walls or partition nga non-load bearing for separation purposes lang gina siya nga naay maputa nga separation between compartments. But when we say about walls no nga structural, dinhi mo comes in ang atong shear walls. Okay? Meaning anang shear walls, these are a kind of wall or walls nga gi-reinforce siya with rebars no just to carry structural loading. So these are just a simple illustration no aning mga structural walls no kani. No, mura siya og very thin nga walls no nga gi-reinforce nimo sa building. And one of the main reason nga no mag-shear wall ka is to maintain or maybe to address the structural integrity of your buildings. Sometimes no sa design nato students sa atong building, especially kung mag-use na tawag STAAD, usahay tingala ka nga dagko na mga member nako sa akong mga beams, sa akong column no among others mga bracing kung nakay bracing. But why is it nga kani nga members or kani nga size sa imong building is mo fail gyapon siya maskin dagko na. Ma-encounter ninyo na po no pon inyo ra na siya ma-recognize no kani akong gimin. Dagko na kay imong member sa imong structure pero nganong kani nga member specific member is dili gyud siya mo pasar. Nganong fail gyud siya. So one tendency na is it is because ang imong design is dili siya regular nga structure. Meaning there's an equal nga distribution sa imong mga forces o inertial forces sa imong mga structural members, and that is one of the reasons maybe nganong nag-fail gyapon na ang isa ka member nimo maskin dagko nag-dimension ang uban nga mga members. So ang the best nga imong buhaton na kung gikuan na nimo gipang-increase na nimo sizes ang uban members di pa gyapon siya mo pasar is to put in structural walls like the shear walls. So I have encountered this one sa akong one of my designs no sa akong building project, and then through this shear wall na address niya no. So ang uban nga structural members is dili na nako need siya nga increase ang sizes because of this is shear walls no. So it is part also of our subject this semester no nga somewhat not a discussion no and simulation of the shear walls. So unsa application sa shear walls no? First no kanang i-stabilize nimo no ang imong building structure. Second, mag-carry siya loading no sa imong
structure nga for a specific purpose, just like kanang mga elevator, no? Mga elevator, kabantay man ang elevator, di ba nakabox na siya? Kung na-observe ninyo na kana iyang mga sides anang nakabox nga walls, no, para sa imong mga elevator, shear walls na siya, no? Reinforced na mga walls called as the shear walls. Okay? So, when we discuss also about the dual system, take note nga this is a combination of the moment resisting frames and structural walls. No, so first thing is i-design nato ang atong building no nga moment resisting siya, otherwise delikado na imong design. So i-moment resisting nimo siya nga frames because that is the actual nga to no sa atong building design. And secondly, if you are going to consider structural walls such as the shear wall, so matawag siya nga dual system because nag-act siya with two purposes, no? As a moment resisting frames and structural walls pod, no? Ang imong system. So kani nga kuha na to, no? Ang shear wall ani nga side no is kani. Kani ang shear wall kana. Nya ang uban nga member na structural resisting frame. Kani pod is ang shear wall is kanang nastunga kana. Kani pod is kani structural walls ni, no? Shear wall. Ana shear wall ni siya. Kani pod siya shear wall ni siya. Kani. And the other nga mga members kay mga frames na siya, structural frames. Okay? So mao ni siya ang pag-consider nato sa simulation, no, student sa software. Sometimes no kaning mga shear walls na to mag-design ta considering the finite element method, no? Nakadungog man ang finite element? Naka-encounter mo finite element? I think murag wala siguro, no? But one of the design approaches no sa atong mga structural walls as the shear wall is considering the finite element na method, no? Finite element. In which we are going to consider no the walls no sa atong shear wall kaning nasa imong sample no kaning sa left side. Ato ni siyang i-model o i-simulate sa software no matter kung what kind of software you are using as a plate no using the finite element method. Okay? So frames with closely spaced columns known as the cantilever column system or a tube system. So just like aning nakita nimo sa imong left side, and lateral deformations are due both shear and bending similar to a wall. And mo ni siya atong optimum height limitations no for the structural system, no? Kung mag-consider ka og a frame, no? Mag-consider ka og frame, shear wall, consider kag frame, shear wall until nga maabot ka sa modular tube. But sa level na to sa atong subject no student mga undergrad man, so dili na necessary nga mo go to ta into the details no sa kaning consideration no because maybe sa master siguro pwede ta mo go no on top of this ordinary nga frame and shear wall no mo together ta until the frame shear wall pwede ka maabot sa modular tube, but dili na lang nato na i-appeal ang modular tube no sa atong subject no. Maybe until ata din sa frame lang or a combination of the frame and shear wall. Okay, so I think no this is the end no sa atong topic for today, and I am now open no for your query, questions or clarification. Mr. Salbania. Excuse me, sir. Kanang you mentioned Miss sir. Nikki. Yes, sir, Nikki, sir. Miss Nikki then, Mr. no, sorry. Kanang you mentioned about conserve shear wall bitaw, sir. So kanang is it the requirement, sir, nga magbutang og shear wall, sir, for kanang multi-story nga structure, sir, just like sa SM, sir, ba kay as what I've observed, sir, kay murag wala ata to shear wall ang elevator magud, sir, kay murag glass ang magud, sir. Yeah, actually no depende gina siya sa designer. If your structure nga gid-design nimo passes the requirement without using the shear wall, okay ra na siya. But if in case no atong na-mention nako nga natingala ka nga grabe na pag-increase nimo sa sizes sa band members, but nganong kana nga specific member is mo fail gyapon. So one of the option is
to use the shear wall. No, and I have tried that one, no, in one of my designs. No, nga dili necessary nga shear wall nimo kanang dako or baga, no, kanang a bit of very optimized nga kuan lang sa shear wall nimo dimension. But dili siya necessary gyud nga kinahanglan ng imong building is na shear wall. But for the case no nga na kay elevator, ang gina-use gyud ana is mag-shear wall ka, but kung made of concrete siya, no, kung made of concrete. But as you have said, no, kanang sa SM, di ba naka-glass ra to siya? But have you observed nga nasa steel beam dito sa imong elevator? Have you observed that one? Try to visit SM downtown or uptown. Or kanang downtown mismo, doon man na sa atong eskwelahan. Di ba, nabantayan ni mo na, Miss Nikki? Walay shear wall na, kaya naka-glass. But unsay imong naobserbahan, instead of using shear walls, unsay lang i-use? Murag nata sila gi-use nga steel frame, sir. Lagi, so instead of using the shear wall no nga made of concrete, nag-use sila og steel. So pwede ra na siya. Pero usahay man gud ang disadvantage sa steel is mahal, no? Mahal siya ana mga IB. Ang SM, I think wala man sila problema sa money, no? They can afford man, so maybe part of the aesthetics maybe no nga uy murag bago sa pananaw ba. So makita nimong tao nga nasa sulod sa elevator, so that is just part of the design maybe, and for the aesthetics no nga uy tsada po ni ngani dayon ang elevator. Dili siya close bounded ba nga di makita ang tao sulod. Unlike sa shear wall bitaw nga di gud makita ang nasa sulod. But it's a good design man. If you can observe sa SM, no, you can see that one nga nice pud nilang design, okay. Very kuan kayo visible kay mga tao nga nasulod sa elevator. And that is a very good observation also. Di ba murag social siya, Miss Nikki? Tan-awon kay sa shear wall. Mr. Nicky, sir. Yes, sir. Oh, Mister? Bisa magyod? Mister or Miss? Mr. Sir. Oh, sorry, Mr. Nicky eh. So, social siya tanawon, Mr. Nicky, di ba? Murag tsada siya sa mata. Good for the eyes. Labi na ang nasa sulod dito mga artista, Mr. Nicky. Uy, tsada kay nga elevator, maklaro kay nga artista dito sulod. Okay, katawa na si Miss Anto. Oh, Miss Anto, unsa may imong idea? Unsa imong observation sa elevator sa SM downtown? Yes, sir. Tapos, bago siya sa pananaw sa people. So maka-add siya og aesthetics, right, no? Mas attractive ang ano, sir. Sanang ang mall. Yeah. Sila rin na ingana na elevator bitaw, sir. Yeah. So mas hinlo po siya tan-awon, no? Kanang presentable, labi na kung ang ni sulod sa elevator kay gwapo-gwapa, no? Or kung dili man kay gwapo-gwapa, mo gwapo-gwapa na sa sulod sa kanila elevator, no? Meaning nga mosulod ta dito para mo gwapo tag mo gwapag samot. Sakto ba, Miss Santo? Basin, sir. Basin madala ra sa elevator, sir. Nakagwapo. Okay, that's a joke lang, no? Joke lang na. Gwapo man ta, gwapo tanan. Kinsa ba gi-create sa Ginoo nga pangit ta, no? Di ba Miss Manya, tanan ta gwapo at gwapa. But Yes naman, sir. diya siya nagmatter sa unsa ka gwapo ka gwapa nimo, sa external ba or sa internal. Di ba Miss Bilyaro? Kung mayon ko gwapo gwapa internally, unsa may meaning ana Miss Bilyaro? Kanang despite nga kanang gwapo-gwapa ta sa physical appearance, sir, dapat maipod ta pamatasan, sir. Yeah, okay. So internal lang gipasabot ni mo nang pamatasan. Yes, sir. Okay. So I think that's a very good nga answer, no? Kinahanglan gwapo pud ta gwapa sa atong internal nga aspect, no, kanang may pamatasan. Anya, unsa pay lain? May pamatasan, buotan, unsa pa? Matinahuron, dili magtubag-tubag sa ginikanan. Agkoy mo rin nga igo na gyud ning uban nga mga estudyante ni karon ba.
Dili maro, di ba? Usa man ang maro. Agoy, kinanglan internally nga gwapo-gwapa mo. Dili maro ba? Dili mag-cheat, dili mangupya, dili magkodigo. Sakto ba na, Miss Biliaro? Yes, sir. Lagi. Reminder na mga students, no? Advice na ko sa inyo, ayaw mo anad anang cheat kay lisod nang mag-cheat sa mga exam ninyo sa quizzes, no? Kay ano, maanad mo na. Pag-abot sa panahon bitaw student, mind you, kung maanad mo cheating, maskin pag academic siya, pag-abot sa panahon, mukha na siya, mukalat na sa imong pagka-cheater bang ano. Dili lang na sa academic ka cheater, appeal sa imong partner. No, kay naanad naman ka, na-yusto ka sa cheating bitaw, mo sumpay-sumpay na siya ang cheating. So, if I were you, ayaw mong pag-start og cheat, no, maskin sa inyong academic subject, kay kung maanad mo ana, mo go into a higher degree na siya. Like kung sa man nga higher degree, imong partner, o imong uyab, maanad kag cheat, ano, kay naanad naman kag cheating. No, mura na siyang mulatay ba? Mulatay nga ma-part na sa imong immune system nga maglisod na ka og control. No, so if I were you lagi, advice na ko ayaw mo anang cheat. Trust sa imong self, no. Be confident nga kaya gyud na nimo. Unsay mentality nga akong i-advise inyo during sa inyong mga quizzes bitaw? Muna na gyud nimo nga yung answer sa imong tapad sayop. Kani ang tapad pika sayop, ako gyud ang saktong answer ani. And that's the right thing to do nga ayaw pagsalig sa imong tapad. Kaya yung answer wrong. Ang yung answer wrong. Ang nasa imong tubangan wrong. Ang nasa likod wrong. Ang imong mentality gyud nga akong answer is confident ko nga sakto gyud niya ako. So that's a good nga mindsetting, no, nga para di gyud mo mag-cheat kay ano. Confident man ka sa imong self nga sakto imong answer kay because nag-study man ka. Pero suway galing di ka mag-study, wa gyud kay confidence ana. Kung saan man ako ning answer bay nga wa man gyud ko nag-study, natural sala na gyud na nimo kay wa man ka nag-study, di gyud ka confident ana. No? So I hope nga the moment gali mag-comply mo student nga mag-study gyud mo na may study habit. Kana inyo gyud ang mabuhat nga ang akong answer confident ko nga sakto gyud ni. Di nako kinanglan mangutana kang Mania, mangutana kang Sombrino, mangutana kang Salbania, mangutana kang Anto nga unsay answer, ay na. Confident ako sa answer. Meaning maka-stand independently na ka. So ganahan ko ingana nga attitude sa estudyante. Ano man. Confident ko nga the moment nga mo pass ka sa imong mga subject, confident ko nga mo pass ka sa board exam na. Kung nakaingana nga mindsetting. No, so for those students nga medyo kanang naka-adapt na sa ingana, just continue doing that. But kato mga wala pa nakatry, i-try kay start kay sa gikaingon pa sa uban, ang lisod ko na is ang pagsugod man. Pero kung nasugdan nimo na, very good na gyud na siya nga ma-part na siya sa imong habit. No? Di ba Miss Apaw? May ni si Miss Apaw kay kugihan Sir. nag-6A. So I hope nga dili nang nimo kalimtan imong study habit maski nag-6A ka. Nagkagawad din na, Sir? sir. Ha? Nagkagawad. Oh, nagkagawad din eh. Agoy undangin na yung pagkakagawad. Uy, imbegs ka. Ano mga nagdagan-dagan o mga student orgs karon na priority na inyong mga subjects, mga student. Sorry, sir. Unsa nga kagawad imong daganan? Sa barangay? Dili ko mudagan, sir, uy, sa barangay. Pero di. Kay Oh. chairman na, sir. Uy! Agoy is Dili. chairman hindi ay Sa apit na Carmen, question. sir, pero dili man. Oh, is chairman dikas Carmen? Dili, sir, uy. Sige, sir. Pag mo bisita ka dito, ako bala sa imo. Taga Carmen man ko. Ay, butari ko, sir. Yo. Mo ba? Agoy murag karon mo kabalo da. Ako ning ikuan ang uban botante nga ayon ning botari si Apo para makahuman ni sa iyang eskwela. Unsa man na, sir, uy. Imbis i-promote tagi. Sige. Ima man ang opsyon, no? Ima man ang desisyon. So, kuya bata pa kay kagadagan-dagan. Naunsa naman ni si Miss Apo.
Bata pa kay kadagan-dagan na ka sa barangay. Wala lagi ko ni dagan, sir. Ano, nagkamang ka ra? Hmm. Anyway, no matter unsa inyong it's your own decision man. But for now, siguro, i-advise na ako nga focus mo sa inyong study. No, kanang take everything one at a time, no? Kung humana ni, anak pa dayon. Ayaw mo na mga two-timer, no? Nga, kabalo naman sulumon sa meaning ang mga two-timer. No? Focus on one at a time, no? Nga, paguman, kanina po. Yan na ba? How about the others? Kapag may mga concern? O, Tana, regarding sa itong na-discuss? By the way, no, ato po nang i-emphasize sunod, no, na may nagkuhan ninyong classmate, no, dili na mag-use og ESD na load combination or LRFD. I think i-discuss na to na appeal sa atong klase. Though this is not part, no, sa atong discussion karon, but we will discuss about ESD o LRFD para mas maklaro sa inyo angin. So maybe by the next meeting na to, ato nang itakol ang ESD o ang LRFD. Okay? So that's a good question also, no, from Salbanya Niki. So kung wala nang pangutana student, thank you, no? Thank you for your time today, and please do prepare, no, para sa inyong quiz number 1 next week. So ang schedule na to next week kay kuan man ta, di ba? Timo sa Tuesday. So first hour, no, sa Tuesday alas 9 mag-quiz ta for 1 hour. So ang coverage is kaning material nga gihatag sa inyo kaning duha nga na-discuss nato karon. Okay? So Miss Pakulanan. Ay, excuse me, sir, kanang sir ba next week, sir, ay ugma day, sir, is maglarga ng sir formas bitaw, sir. Ala, pareha mo ni Mika Lamberte. Yes, sir. Formas, sir, next week 6 days sir, tapos sa Cotabato, sir, ba base ay tapos sila wala daw kay signal dadto. And ay namin letter, sir. Mato kog school later, sir, maghatag na lang kog letter, sir. So pila mo ka days sa Cotabato? 6 days, sir. September 15 kami maglarga pabalik. September 15, larga pa mo pabalik sa CDO? Yes, sir. Unsa man inyong option, mag-take mo in advance sa inyong quiz or within the week mo next week mag-take sa inyong quiz? Ay what day gani, sir, kay ang kasi magud walay signal tas tomorrow may maglarga na, sir. Ang quiz na to face to face ra ba? Ay sir, kanang dili pwede pagbalik na lang, sir. Kung mabalik mo sa Friday na dayon. Kay ang policy man gud sa handbook, kung within that week ang inyong exam or quiz, kinahanglan within that week ra i-take ninyo ang mga special quiz kung valid yung reason nga wala mo. Kay sa Friday, sir, kay magabi na may makaabot, sir. Sa Sabado. Pwede rin sa Sabado, sir. Okay, kung mulampas na mo sa another week, dili na siya allowed sa atong policy man, sa atong handbook. So within the week, lagid mo take sa inyong special kung valid inyong reason. Yes, sir. Thank you, So sir. Sabado na lang. Yes, sir. How about the others? Wala na? Concern? Miss Ang late, sir. Attendance? Ang late, sir. Alang na late magkagilina. Cancer ng tugay ka mata, sir. Di na valid nga reason ng dugay ni mata. Ano man din, nag-study ka gabi, nag-study ka? Nakuha lang, sir, ay dugay. Nanad sa cancer. Nang wapay klase pa. Gamitan lang sa ko si Maro. Lagi ki-absent na ka din ni Rabao. Yeah. 30 minutes naman to, sir. Magsayo ka ng mata sunod para di ka mabsinan. Yes, sir. May question si Kitat, no? Yes, sir. Late sub ko, sir. Kaya nag-loading akong Zoom, sir. Dugay pa, sir.
Na-absent na ka din ni Miss Kitat. Pareha mo ni Kuan. Sani Sir. gihina. So late ako ibutang din ha. Pero Sir, si Altaw sir ba? late ako ibutang. Kitat, sige. Thank you, sir. Si Altaw sir, na late po ko sir. Kay... Oh, sige lang. Late akong ibutang din Thank you sir. Pero make sure no nga 3 consecutive nga late ba equivalent to 1 absent. Kinsa pa? Wala na. So please do prepare no sa next week by Tuesday alas 9. So I hope makakita tag room no and then mag-communicate lang sa GC. So Miss Mania ang inyong U-Step ako nang ipang-upload sa U-Step ang mga material. Okay, sir. So, Thank you. kindly follow up within the day kung nagtininood ba yun yung taga DTO di ko nila lang promise. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Sige, thank you everyone. Thank you. And have a pleasant day, no, mga students. See you next week. Thank you, Sige, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye po. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, You're the sir. best. Sir.